So, ayan na po yung finished product natin na ating escabeche. So, ito po yung ating iuulam ngayong tanghali. Hello po, magandang araw po sa inyo. So, ngayon po, masama ang pakiramdam ko, pero nagki-crave ako sa yung para may lasa, yung aking panlasa. Naiisip ko po, naalala ko isa sa mga niluluto ng inang ko, yung escabeche. Napakasimple po, pero pagka wala kayong gana, gaganahan kayong kumain at healthy pa po para sa ating mga senior. So, isa po sa mga pang-araw-araw na niluluto ng nanay ko nung araw, isishare ko po sa inyo. Ito po yung napakasimple lang, pero masarap at gaganahan tayong kumain. Paborito po kasi ng ama ko yun, iskabetsing bangos. Tapos, pwede rin po ito sa tilapia, pwede rin ito sa lapu-lapu, o sa ibang isda. Ngayon, eto po, usually ginagamit po ng nanay ko bangus. Ngayon may tilapia ako, yung bangus kasi ginawa kong tinapa. So, eto po, pakita ko sa inyo. I-close up ko na lang para mas mabuti. At eto na nga po yung tilapia, 4 na piraso yan kasi meron akong kaibigan darating mamaya. So, ipatitikim ko sa kanya yan. At Muslim siya, hindi siya pwede ng mga karni-karni. Baboy pala. So, ito po, sibuyas, luya, bawang. Pero hindi ko po yan lalagay lahat. Ipiprepare ko po yan habang nagpiprito tayo. Ayan po yung suka. Maglagay tayo ng toyo, paminta, at saka yung brown sugar. Tapos yung salt po, ando nakakover lang. So, ito na po yung frying pan. So, ilalagyan po natin siya ng luya para habang piniprito natin, napakabango niya. Ayan. So, kung anong po kayang lagay dito, yan na lang po ilalagay natin. Takot pa eh. Yan. 2 bawat isang salang. Huwag nating apurahin. Ayan. So, babalikan po natin mamaya. Pero may nakaredy akong pang-cover para hindi matalsik. Pero hindi ko na i-cover kasi hindi naman siya bangus na matalsik. So, ito po, naluto na. Second batch. Hindi ko na sa inyo pinakita paghango. So, ayan, igigisa na po natin. Ayan, okay na. Ayan, pinakita ko lang sa inyo ng close-up. Ayan. So, ito naman po yung oil niya. So, ayan, mainit na siya. Medyo tanggalin ko muna ng konti. Ayan. So, ito po, doon sa pinagprituhan natin, hindi ako makita. Doon na lang ako kumuha ng oil na panggisa natin kasi doon po ang ibang lasa niya. Iuunahin po natin sibuyas at saka luya. This time, mahuhuli po ang ating bawang. Kasi masarap po sa escabeche, may anghang-anghang pa ng bawang. Kasi maanghang yung luya, tapos yung bawang, masarap kombinasyon po yan. So, ito po, igigisa ko na siya. Ayan. Pag po tayo sinisipon, walang gana, isa po ito sa magbibigay na masarap na panlasa sa atin. Pag wala kang gana, may tamis-tamis at saka asim-asim, yun po ang magbibigay sa atin ng ganang kumain. Lalo pagka may trangkaso, ngayon ako kahapon kasi may lagnat na ako, lumakad pa ako. Yan, lutuin po natin ng maganda ang luya para makakain natin ng luya sa ating escabeche. Kasi yan po, natutunan ko sa inang ko. Ayan. Yan, sakto lang, lalagay ko na yung bawang. Yung bawang, ayan, hindi natin i-crispy. Masarap sa escabeche, yung may anghang pa ng konti. Lagyan natin ang toyo. Yan. Hindi nila ako kukuha ng tubig. Mga 1/4 cup po ito, tubig. Ayan. So, gagawin ko siyang 1/2 na. Ayan. 1 cup po ito total. O mahigit. Depende po sa inyo yan. Kasi kailangan natin siyang i-balanse. Mamaya po natin lalagay yung suka at saka asukal. Magkukombine po ako dito. Tapos, ilalagay natin dyan. Kailangan kumulo muna po ito. Yan. Maglalagay na ako dito sa ating suka. 1 cup po yan. Kasi masarap yung yan, sinisipon-sipon ka maasim. Tamis at asim po ang paglalabanin natin dito. Pag naglaban na sila na okay na yung tamis at asim, so, ilalagay na po natin yan. Tikman po natin ito.
Wala pa yung mga sangkap niya. Tinikman ko po yung alat nung sabaw. Ang sarap. So, ilalagay ko na po ito. Babalansahin ko na lang mamaya pag kumulo, yung tamis niya at saka yung alat. Ayan, kumukulo na. Kailangan po kasi itong suka, wag hahaluin ng hindi pa siya kumukulo. Kasi may hilaw, yun po natutunan sa inyo. Pag nahilaw, pag kinain nyo, masakit sa lalamunan at saka parang nasisinghot nyo yung asim. Ayan, lagay ko na po. Magdagdag na lang tayo mamaya ng sugar. Brown sugar po ang gagamitin nyo at napakasarap po niyan. Lagyan po natin ng paminta. Ang bango. Pag kumulo pa ito, pwede na natin hanguin. May nagtanong sa akin, ano raw ba pagkakaiba ng iskabeche at sweet and sour? Kasi ang iskabeche, matamis nga naman at maasim. Ang sweet and sour din po, may tamis at saka may asim. Ang sabi ko, yun kasi merong green pepper, tapos carrots, o kaya pinya, pineapple chunk, and tomato. Tapos ang soup po niya, malapot, naglalagay tayo ng cornstarch, then yun na po ang ating sweet and sour. May luya rin po yun. Luya, yung bawang, sibuyas, luya. Pero may carrots, ito simple lang. Kakaiba po ito. Malayo po ang pagkakaiba. Kasi yun, may mga gulay. Ito, ang gulay lang niya, luya at sibuyas. Sa mga may edad na walang ganang kumain, kasi yung sweet and sour, masarap talaga pero maraming ingredients. Ito din po, simpleng pagkain ng mga taga-bundok. Bundok o bukid. Kasi sa bundok po naglalagay ang ama ko noon eh. May lupa kami sa bundok. Ayan, nag-sign na siya na hindi siya hilaw. Kasi naamoy ko na may mix na may sugar. Ayan, pwede na natin haluin. At titikman ko yung tamis, asim. Kung magdadagdag pa ng, pag sumobrang asim at kulang sa tamis, maglagay ng asukal. Sa asim, tamis, konti pa. Kasi pag nilagay po natin to tatabang. Hirapan tayo magtimpla. At saka may baong alat ito. Sa alat, okay na sa akin. Baka kasi umalat. Kasi may inas ng kuto bago iluto. Ngayon, ilalagay na po natin siya. Ang sarap. Magaganahan akong kumain ito. Masarap magkamay. Tapos, inom ng gamot tulog. Sakto yung tamis niya, kaya lang pag nilagay natin to tatabang. Madali lang po mag-add. Ayan. Mag-add ng sugar. Ang bango. Ayan. Niluto ko na po siya yung 4, baka mabitin. Isa sa aking adopted na anak sa taas. At saka ibigan ko darating mamaya. Kailangan ma-absorb niya yung, ayan, ipagkakasyahin ko sa mga gilid-gilid. At hihinaan ko yung apoy para hindi siya matuyo. Yan, sakto lang po yan. Iko-cover ko siya para hindi makalabas yung sabi nila lasa o amoy. So ito po, hininaan ko lang po ang apoy para hindi siya matuyo kasi sakto lang sa akin yung sabaw, yung ating gagawing syrup niya. So pagka nag-add pa tayo ng tubig dito, mahirapan na tayo kung mag-adjust sa lasa kasi ang sarap na. Yan lang po. Para sa mga may edad, wala tayong lalagay na mga kung ano-anong pampasarap. Safe tayo sa mga, ewan ko kung ano sinasabi nila, pag naglagay ng ganito, ganun-ganun, maraming ano. So, mabuti po yan. Ayan o. Cover ko lang siya mahina. So, balikan ko kayo at ligpitin ko to. Ready ko na yung ating eating portion. So, off ko na po siya. Ayan. Ayan, na-i-off na. At ni-ready ko na yung pang eating portion natin. I-close ko lang itong tangke. Ito, magsasandok ako ng isa. Yun. Konti lang po yung ating sauce kasi hindi po maganda sa escabeche, lumalangoy. So, ayan na po yung finished product natin, escabeche.
So, ito po yung ating iuulam ngayong tanghali. So, ayan. Anong oras na ba? Nag-start ako 11, ay, parang magto-12. Ayan, yung kanin. Dinaihan ko at baka ganahan ako ngayon. So, ayan po. Ating pang-eating portion. Ayan na siya. So, ito po. Tawag ko na sa mga pamangkin ko kung naituro sa nila ng utol ko, yung ate ko, kung naituro sa nila ng iskabeche. Parang nagluto na siya. So, ayan po. Ito mo natin ang bulit. Hindi po masyado malamig kasi mawawala na naman ako ng boses. So, kunin natin muna yung kalahati niya, baka hindi ko siya maubos. Kasi mga ganitong ulam kung malasa-malasa, napitin ako, hindi ko alam kung bakit. Kasi masarap siyang isubo sa kanin. Ayan. So, tatakpan ko, ganun po ginagawa ko. At lalo ngayon, magkasama breakfast at saka lunch. Madali ka mabusog, mahirap ko yung pakabusog. Delikado. Balikan ko mamaya, parang yung tatay ko ganun. Sundot-sundot lang daw siya kumain. Kunti-kunti lang po yan. Slim pa din siya. So, ito po. Samahan niyo ako dito sa ating iskabeche. Tikman natin. So ko na kasi sa akin naman yun. Sarap. Tama po yung asin niya na hinahanap ko. Hindi mo siya tumabaw sa asin kahit naglagay tayo ng 1 cup ng tubig. Luya, ang sarap. Ganado nga ako ito. Kung pagkala po kumain sa ating mga senior, na minsan nananawa na sa ano, tsaka di po tayo pwede magkagawin na magkagawin palagi. Isishare ko po sa inyo yung everyday na ina-alternate kong iluto ng lutong bahay. Na typical na ginagawa naman natin Pilipino na hindi naman lahat ay puro masarap na panghandaan. Yung mga na-upload ko noon pang may mga bisita ka lang, handaan. Pero hindi man po kagaya ngayon. Sabi ng iba, ba't daw nakakakain ko pa yun na ilan mo? Meron lang nararamdaman. Pag nakakain ng maraming baboy, may manhid-manhid. Ang sarap. May manhid-manhid na akong nararamdaman. Hilot-hilot naman. Ito ko talaga, nawawala ako sa ano. Sa focus ito yung gusto ko i-ano siya niya. Sarap. Wala akong gana pero sarap. Pagkana ako. Luya ako. Parang yung lambot po ng luya. Tama lang. Yung kasi yung inilagay ko, hindi siya magkulang na magkulang, hindi siya murang-mura, sakto lang. Ang sarap. Naku. Hinot ka sa tinik. Yung bata ako tinitin ako. Lali bakos. Hate na hate ko yung pagbihin ng ulan. Hindi pwedeng di ako titinik ko sa ulan. Tinik ako dito sa kati pinahilot sa pusa. Nanay ko, hindi rin ako na pusa. Dudukutin niya. Ay, sa loob niya kamay niya. Nasa loob ng mukha nga. Nakukuha naman niya. Pero ngayon marunong na. Kasi naingit ako sa kanila, sip-sip-sip-sip yung mga parting tinik, mga panikpik, yung mga ulo. At ginaya ko, merong sumamang tinik. Pag sip-sip ko, dumiretso doon. Ayun. Pero ito po talaga. Ang sarap, matipid pa sa ulam. Lalo ngayon, mamahal na pagkain ka ng mga bibihin. Dapat po ito, 2 piraso na lutuin ko eh. Kasi malalaki ito eh. At yung 2 piraso, igagata ko sa sigarilyas. Eh, naalala ko. May kaibigan ako pupunta rito, tigisa lang kami ligarin, hindi niya matikman. Ako 2 ulam ko pa yan, mamayang gabi pa yun. Kasi matipid niya po ako sa ganito. Yung malasang ulam. Hindi nakikita ko sa inyo papak-papak. Karne yan. Ulan pa ako. Maniwala kayo, kakainin yung luya, healthy pa yan. Maraming sibuyas. Maraming sibuyas. Pagka marami kayo nakakain ng sibuyas,
Wala po kayo magkaroon ng cancer. Lahat tayo may cancer cells sa katawan. Pero kung magiging active yan, sa mga yung kinakain natin na ano nila, na gusto nila para mabuhay sila, dumami. Eh, ang nabasa ko po, yung sibuyas daw, hindi yung naka-active ng cancer cell. Sarap. Maniwala kayo, sarap. Hindi kayo magsisi. Kahit 2 piraso lang. Kung nagtitipid kayo sa pamilya, isang tilapia, pwede na po yun. Ang sauce niya, konti ulam, ay lumaki po kami sa tipid. Putol-putol na tuyo. Gusto kami lasa sa kanin, okay na. Sarap. Tingnan nyo, oh. Malaki pa siya. Pero ang kanin ko, lalaki na subo ko, maubos na. Sakto lang po yun. Hindi pa tayo tataba. Ito yung mga palikpit. Sarap. Mga pamangkin. Ito kainin niyo parte na tumaba. Masda. Laki pa, oh. Tama. Tatakpan ko liyan para mamin gabi na yan. Ayan. Mamin gabi dyan ito yung kainin ako. Ito matulog. Siguro dyan, kasama ko sa umang. Naala ko sa kanya na ilang taon bago dumating siya sa amin dito sa pilot. Almost 4 years ako doon sa kumuha sa akin employer ko. Doon naman siya dumating. Nag-design ako, nagtayo ako na sarili ko kung paano sa una. Yung madimuri niya talaga. Kasi yung lasa niya. Habang niluluto ko ito, hindi maalala ng mga kapitbahay kung ano yung amoy ko, kakaiba ba mo. Sarap. Pero po biro, ako naman po ang nakain ito, kaya sinasawsaw ko na dyan. Kasi masarap po yung konti lang, huwag marami. Kasi pag marami, wala nang lasa, lumalangoy pa sa sauce niya. Mabuti na po yung konti siya, pero malasa. Kaysa naman sa marami, hindi mo siya makain, wala nang lasa. So, saan po mapupunta? Kung pwede sa mga aso, kakainin, pero hindi nila kakainin niya. Sa basura ng punta, no? Sarap. Pero ako sa sinigang, at saka sa tinaw lang, gusto ko marami sabaw. Kasi palahigop ako ng sabaw. Bago ako kumain, higop muna ako ng sabaw. Ewan ko pa nakalaki ako yun. Kasi ama ko nun. Pag nagluto ng nilagang baboy, manok nanay ko, nagluluto nila. Kukuha na agad dyan ng sabaw sa mangkok. Dadalhin sa akin, favorite ako nun. Higop kayo kasi, higop anak ko. Sabi niya, pampalakas ka kasi payakot ako nun. Ting-ting. Ting-ting yung tawag sa akin, no? Kasi kahit anong kainin ko, hindi ako tumataba. Wala pang tampura pang mga kolesterol yung katawan ko, kaya hindi ako tumataba. Tingnan nyo, oh, nauubos na tinit ko na halang. Sa mga pamilya na nagtitipid. At dapat lang naman po tayo magtipid sa panahon ngayon. Kita niyo yung boses ko, ibang-iba. Tutulog ako dito, tapos pa. Napakasarap ko talaga. Sarap. Sakto lang po yung nilagay ko luya at saka sibuyas. Na yung ulam-ulam yun niya. Filter mo yung sa laman. Asos. Talaga po napakasarap. Tulad ng tapon. Sisikapin ko po ma-share sa inyo yung mga niluluto ko ng
pang everyday na pambahay na hindi naman natin kailangan yung magkarni araw-araw. Kasi mga napas, ano ko na po, mga upload, mga pangmayhandaan. Kasi kain ako ng kain, di ba nararamdaman ko after nung hilot ako ng hilot sa tawag ko. Di ba na ko ngayon yan? Aba? At the age of 68, buti wala pa po akong ano, maintenance. Yan. Thanks God. Sarap. Wala talagang tapon. Sisip-sipin mo talaga yung ano na. Sabi ko kayo. Nakakabit pa doon sa pinakadulo ng ano niya, ulo. Yung farmers namin ito binili. Batangas, tilapia. Masarap siya. Sakto. Dito natin pa, mamaya. Hindi ka makakain kung ano pinitin ko. Hindi ako masasarapan ng marami yung ganyan. Makanin ako, tapos ito na malasas, swabe na sa akin yun. Malasas ako sa bukas. Takot dyan. At saka po ang iskabechi, no? Pag may iskabechi kayo ng isda, yung pritong-prito po siya. Huwag yung medyo may sariwa pa. Kasi talagang kapit ang lasa ng syrup na gagawin mo. Yung sarap. Ilalabas din ng isda na sobrang fry niya sa syrup niya kaya ang swabe ng lasa. Pero sakto. Wala akong tira. Mamaya yan. Tinatakpang mo yan. May blender time yan. Kasi pag naigip ako, pag isin ko, butong na butong. Eh, yung aakit ako sigari, yung dalawa mamaya para sa amin ng kaibigan ko. Ito muna ang tulog. Kain ko tayo mga. Ito, kutsara ito kasi mahirap kang kabili. Yan. Naginawa na ako na pangalan na usog na. Masarap. Bili nga ang mamaya. Uli. Baka may malalaking ganito. Bihira lumabas malaki yan. Apat lang binili ko kasi hindi ako sigurado kung maasim matamis. Medyo ano pa nga siya, hindi pa siya yung ripe na ripe. Pag na-ripe na ito, masyado. Sobrang tamis siguro. Kaya patulog ito. Yan, makain ko naman yung mga aso. Isa pa, mamaya din din. Sabi nila ako kahit isang braso. Tuloy sige po, magkik na mag-blow. Mas matamis pa ito. May hirog na isang biniyak. Ito isa kasi, malaki nung kagabi, sobrang busog ko sa nain ko tinapa. Yung tinapa natin nagbabayaran. Napakaganda na pagkaka-pauso ko at saka yung lasa. Kung may katuwa nga lang ako yan, hindi kasi ang dami nang bumibili na, nag-order. Ay, ako inugasan ko na ube. Lahat. Pati yung... Hindi ko po kasi tinatanggal yung asang niya. Para pagka naluto siya, hindi siya pagat ni pangit. Pero hinugasan ko po mabuti yung hasa. Tinututo ko sa gripo isa-isa para matanggal yung laway-laway doon o buhangin. Dahil sa fish pad mo yan ang galing, di ba? Maraming burak-burak. Kaya ang tagal po ng proseso. So ito po. Humahaba na anak ko. Anak ko mag-i-edit dito. Makakat na yun.
Hindi po kayo magsisisi. Try nyo kahit 2 piraso lang. Talagang hanap-hanapin ang panlasa nyo. Katulad ko, wala akong gana. Kahapon ko pa ito na-imagine. Sabi ko kaya lang, late na ako dumating ganit ko sumana pakiramdam. So, di ngayon, successful. Kaya late ako nakapagluto. Kasi tulog, gising-gising ako. Sinamantala ko pa yung antok pa ako. Sabi ko, kasi pag kulang sa tulog at the age ng 68, mabigat po ang pakiramdam ko. Tapos parang mahihilo, gano'n. Pero pag kumpleto po ang tulog, balik lakas tayo. Yun. Kaya nag-start ako, tinatapos ko muna kainin sila aso, dinis ko yung kanilang mga kulungan, mga kanilang garden doon. Saka pala ako nagluto. Ay, ngayon, masarap po, matulog. O, uwi na lang ako. See you po next video.